Pag-usapan ho natin, no? Kasi matagal naman ng partner ng PhilHealth ang PAPO. But of course, yung aming mga members, hindi pa talaga alam kung ano ba yung PAPO, anong ginagawa nito, kailan nagsimula. Ang PAPO, nag-create lang ng platform para yung mga different patients, pwede kayong makipag-ugnayan at mag-advokasya sa mga health leaders. Ang objective naman natin is mapalaganap yung kaalaman tungkol sa PAPO na merong isang organisasyon who's taking care of the patient's voice, di ba? Ang dapat maging role natin is mapagsama-sama lahat yung tatlong agency para very harmonized, di ba? We'll be guiding these patients talaga. Hindi lang dun sa pag-access ng healthcare or ng benefits. Pati yung continuity po. I-guide nyo para hindi sila maligaw. Magandang araw mga ka-PhilHealth. This is JJ once again welcoming you to In Good Health, the PhilHealth Podcast. Real talk, real care, real health, The PAPO Series. Yan, so kasama ho natin si Ms. RC Torres ng Philippine Alliance of Patient Organizations or yung PAPO nga. Ma'am, good morning. Kumusta ka? Good morning. Long time no see, JJ. Oo nga, no? It's nice to be back here in PhilHealth. Yes, kung matatandaan niyo po, no, si Ms. RC, yung dati namin kasama sa Alagang PhilHealth, siya po yung nag-host ng early part of this year po, no, 2025. Ma'am, simula na ho tayo. Sino po ba yung mga kasama niyo from PAPO? Of course, now that I'm with PAPO, I'm very proud to present our officers, board of directors namin. Of course, first, ladies first, no? We Yes. have Miss Fatima Girly Lorenzo. Fatima daw by day, Girly by night. Hi, Ma'am Girlie. Kumusta? Hello po, magandang araw po sa lahat, mga ka-PhilHealth. Yeah, Miss Girly kasi is one of our founding presidents. Talaga ho, ng PAPO. Yes. Hi, ma'am. We're Hello glad po. to Thank have you you. here in our program Thank you po. for having us po. No problem. And of course, katabi niya si Mr. Chris Munoz, our current president ng PAPO. Good morning po. Sir Chris, kumusta ho? Good morning. Ay naman. Yan, bati ho muna kayo sa ating mga ka-PhilHealth na nanonood ngayon. Magandang umaga po mga miyembro ng PhilHealth. Ngayon po, Miss RC, Sir Chris, Ma'am Girlie, pag-usapan ho natin, no? Kasi matagal naman ng partner ng PhilHealth ang PAPO. Yes. But of course, yung aming mga members, hindi pa talaga alam kung ano ba yung PAPO, anong ginagawa nito, kailan nagsimula. So, Miss RC, sino pa magandang tanungin muna? Siyempre ang ating niyan, may memory no? Si Opo, Miss Girly kasi way back when I was still with PhilHealth as a core plan manager, yun ang una naming interaction. So, Naku, kailan pa yun? Natawa tuloy si Ma'am RC. But anyway, siya hayaan na natin si Ma'am magsasabi. Girlie magsabi. Yes, Miss Girlie, thank you po. yeah. Okay, so ito na ang history ng PAPO. So mga way back, mga 2010, ano yung Asia Foundation ay ginather yung mga different patient groups kasi meron silang health program. Tapos during that workshop po, ganyan, na-realize namin na meron kaming mga cross-cutting issues na kailangan pag-usapan. At ang pangunahing cross-cutting issue na yun is how to navigate PhilHealth. Kasi way back pa noon. Yes. So, ang sabi namin, sige nga, maggrupo nga tayo kasi para maggawa tayo ng parang information campaign tungkol sa PhilHealth para mas maraming makinabang. So, lima kaming nag-umpisa. ng Sino-sino po PAPO. yun, Ma'am So, Girlie? yung organizations na yun ay Kite Foundation, yun yung mga batang may cancer. Okay. I Can Serve, yun naman yung para sa mga breast cancer. Tapos yung sa Institute of the Deaf, yung para naman sa mga, 'di ba, may hearing impairment. Tapos yung PAC-LD, yung mga Filipinos na merong learning disabilities naman, at saka yung CPAP, yung cerebral palsy. So lima kami, bumuo kami ng grupo para tinawag namin Philippine Alliance of Patient Organizations para ang mission, 'di ba, ang vision namin ay para maging boses ng Pilipino. Ng mga pasyente rin ng po, mga no? pasyenteng Yes. Pilipino. Tapos ang mission ay tatlo yung mission namin. Ang gusto namin ay sana institutionalize talaga ang universal healthcare, di ba? Mapalaganap talaga ang universal healthcare. Tapos sana ay
makaupo ang mga patient leaders sa mga policy making bodies, health policy making bodies. Tapos yung pangatlo ay yun nga, patients' rights. Yung mga karapatan ng mga pasyente ay yun ay talagang pinapalaganap namin at ina-advokasya namin. So yun. So kaya napakaganda naman at ang PhilHealth nung sinabi namin, gusto namin na maging parang information arm ninyo for the patients. Ay pumayag naman sila Miss RC noon. Talaga naman. Ikaw rin Kasi pala siya- nagsimula nun, Oo. Ma'am RC. Siya yung aming ninang. Which is yun. really good, ma'am, kasi talaga naman kailangan malaman ng ating mga Yes. patients how to avail of Opo. their benefits na hatid ng National Health Insurance Program. Kasi nung nangangailangan kami ng speaker, syempre nanggaling PhilHealth. So, Miss RC, iikot kami dito sa mga lugar na to, meron bang speaker? So, papadala siya ng speaker. Tapos nagkakaroon ng dialogue. Nagkakaroon ng di ba, question and answer, para napapalinuwagan talaga nila na, ay kaya pala hindi nabigay yung PhilHealth benefit mo. Kasi hindi kompleto yung ganyan. Yung mga ganyan ba? So, nagkapalagayan ng loob, nagkaroon ng mga clarity. Kaya, at saka, in-encourage namin sila, talagang mag-sign up kayo to be PhilHealth members. Kasi yung iba, hindi pa pala PhilHealth members. So, nag-spread the word na maging PhilHealth member kayo, maging PhilHealth. So, ganyan. So, ang tagal na ng partnership na yun. Tapos nagkaroon na ng memorandum of agreement ang PAPO at PhilHealth. Yon. Ikaw naman, Miss RC, Oo. ano naman yung, Start, ikaw naman, oo. ano naman yung experience mo sa pagtulong sa PAPO, the early days ng PAPO? No? Well, actually kasi, it all started kasi with one information goal, no? Na lahat kasi we accept naman that PhilHealth alone cannot do it, no, to disseminate Opo. information. And it's very good na we're dealing directly with the beneficiaries, yung talagang users ng ating mga benepisyo. And nothing beats yung patients organization, no? Yun talaga ho kasi, kailangan Sila marinig yung talaga. actual voices, what they need, what they require, Exactly. what they aspire to have from PhilHealth. And way back 2010, 2011, that was the time when the Kalusugang Pangkalahatan was launched, no, under then Secretary Enrique Ona. So, noon pa lang nag-start na yung pinipave na yung way para sa UHC talaga. So, we were very strong, and then when I went to the Corporate Affairs Group under SHIA, so yun yung we wanted to create Speakers Bureau. This Speakers Bureau, especially the patient leaders, no, represented by the patient leaders of PAPO, sila yung magiging voice natin pagdating sa ground. Kasi sila yung mas malapit sa mga members natin talaga. So, we trained them for them to know kung exactly ano ba yung mga benepisyo, paano mag-avail. Kasi yun usually ang problema ng ating mga members. Paano ba sila makakapag-avail ng benefits? Ano yung mga benepisyo nila? Actually, the basics, ma'am. Yeah, the basics. Talagang napaka-importante ho niyan. I mean, we do have a lot of benefits, services. Pero syempre, doon nagsisimula yun. Paano gamitin? Paano magparehistro? Saan gagamitin yung mga yan? Yes, saan makukuha, no? Tapos ano yung mga kailangan nilang mga papeles? Kasi syempre, pag ikaw ay may sakit, nawiwindang ka niya, di ba? Totoo yun, Yung totoo mga yun, totoo. kamag-anak mo, Miss RC, no? So, from then on, yun yung nag-start ng partnership. So, and I think, Miss Girlie, it went a long way, no? Yes. Kasi how old na rin ang Papo Oo. by then. Oo, kasi 'di ba 'yun yung umpisa, 'di ba, yung information dissemination. Tapos nagagalak kami na ang PhilHealth ay iniimbita na rin kami para konsultahin kami. Kunyari may mga benepisyo, may mga policies, 'di ba? Tapos dahil nga may partnership ang PAPO at PhilHealth, na-increase yung kredibilidad ng Yes. PAPO at saka Opo. integridad. So, naiimbitahan rin kami ngayon ng Department of Health para umupo sa mga iba't ibang mga TWG, mga technical working groups, mga council, para maging boses ng pasyenteng Pilipino. Kasi consultation Tama ho. Diba? Kasi meron nga kami Because PhilHealth kasabihan. naman, ma'am, doesn't really know what you need naman talaga kaagad. Correct. Oo, kaya ngayon umupo kami sa Council ng Patient Safety.
umupo kami sa Council ng Access to Medicine. Ngayon, nasa Clinical Practice Guidelines kami. Nasa great. nasa Single Joint Ethics Board kami. Ganyan. Yes, So, marami. para, kunyari, may dinidiskusyon, di ba, ganyan. Ano naman yung parang, tama ba yan? Tama ba na ganyan na nangyayari? Tapos kami yung nagsasabi, what is happening on the ground? Kasi hindi naman lahat sila, di ba, Opo, merong eh. representation sa baba, di ba? So kami yung nagbibigay ng, ito yung feedback na nangyayari. Ito yung ganyan. At dahil doon, nai-improve. And we hear them po. Opo, kasi- At saka yung ibang members namin, kasi mga 53 member organizations na From ang the five PAPO na- that you From mentioned the five, kanina. lumaki. Opo. Lumaki na yung PAPO. So, natutuwa nga yung mga members namin kasi individually, hindi naman sila kakausapin talaga ng di ba, ng mga gobyerno, ganyan. Kasi gusto nila, one coalition lang yung nakakausap. And through PAPO, kasi nakilala nila yung mga DOH, PhilHealth, ganyan, katulad ng dialysis PH. Dahil doon, ay nag-advokasya sila na napa-increase yung benefit ng dialysis, di ba? Yes, ma'am. Oo. Di ba? So, I mean, tuwang-tuwa from na a mere From 2,600. From 45 days, naging 90 days, Exactly. 156 Oh, years. dahil nag-advocate yung mga dialysis PH, yung mga dialysis patients, nakinig ang PhilHealth. Yes. Di na palagana. And that's only one po. Exactly. Tapos meron pa yung Opo. scoliosis, Exactly. PH, nagkaroon din ng beneficyo. So, ganun lang di ba? Parang if ang PAPO nag-create lang ng platform para yung mga different patients, pwede kayong makipag-ugnayan at mag-advokasya sa mga health leaders para yung inyong kung ano yung concerns ninyo. Si Yan. Sir Chris JJ. Kailan ba napunta sa PAPO si Sir Chris? Siya, I think one of the founding naman, siya naman yung founder ng Yellow Warriors. Sir, kailan ka nag-start? Sa PAPO, Naging opo. PAPO member. At bakit ka naging interested? Actually, yung founding member kasi kapangalan ko. Kapangalan. Yes, oo. So I started Yellow Wire Society Philippines, yung nag-migrate na siya sa Singapore. So akong pumalit. Tapos after na, we became a part of PAPO rin. So almost that time, mga 10 years ago na rin, o 12 years ago. So hindi naman nagtatagal din sa kwento ni Ma'am Gerlin. Hindi, Kanina. oo. So yun, kala ko naman ngayon na si Sir Chris. Pero syempre matagal na rin nating partner. I mean, in fact, pati dun sa ating UNTV Cup na pinaglaruan ng Team PhilHealth, kapartner pa rin natin ng PAPO. So, Center siya dun eh. Oo po. Kala ko nga eh. Player. Opo. So, si Sir Chris, I think Sir Chris, ano yung naging part mo ngayon when yung nag-iba yung role ng PAPO? I mean, nag-expand yung PAPO kasi parang he's the representative ng mga patients sa HTA, di ba? Yeah, can you further expound on that? Kasi sa HTA Council, so I'm part of HTA Council. It's one of the agencies sa government na siya lang pala ang may civil society representative, no? So tayo, before kasi we always say that yung patients nagrereklamo lang, di ba? Yung gano'n, humihingi ng benepisyo. Pero at the same time, we want to level up, no? We want to be part ng mga boards ng, let's say, PhilHealth, pwede ba sa PhilHealth? O pwede ba sa ibang institution, sa DOH? Para magkaroon talaga ng representation yung patient, para maidala yung advocacy at yung kaalaman, di ba? What is happening on the ground? Para pag nag-create tayo ng mga programs, so mas medyo wala masyadong gaps as much as possible. So yun yung in-aim natin ngayon na sana magkaroon ng representation sa agencies throughout the Philippines na ano ba yung role ng patient, di ba? Hindi lang yung consultative, di ba? We want yung talagang nag-exchange, have a voting power para talagang nandun makikita yung boses ng pasyente. And it creates transparency and legitimacy to the decision making. So as far as that effort is concerned po, Sir Chris, nasaan na ho kayo? I mean, saan na ho ba yung mga napasok niyong mga nakausap na government agencies? Apart from PhilHealth, of course, lobbying for patients' rights, kung ano po yung mga benepisyo po bang dapat nila makuha. So, kanino pa po kayo, kanino pa po kayo may ibang ugnayan, Yes, sir.
Usually, PAPO in general, di ba? No? Apo. So, we've been receiving mga invitations. So, katulad kami, di ba, for liver, so sa technical working groups, which is very important kasi yung nagkikreate ng policy. Tapos, sa advisory council, so for cheaper medicines, medyo holistic naman yun. So, lahat ng government, all government agencies na medyo kailangan has a role in health, di ba? So, nandun sila. Tapos sa may hospital din, yung sa parang board, pag nagkakaroon ng problema or may complain yung mga patients. Yes. So, Anti-deposit. anti-deposit, nandun din kami. So, ngayon medyo madaming ang invitation. Even sa FDA, nagiging part na rin kami ng, kumbaga dati kasi usually mga industry ang nandoon. So, ngayon may patient na rin. Kasi may concern din naman ng patient sa FDA. So, nagte-take turns na lang kami. Ngayon, sa sobrang dami, medyo binababa na rin namin sa mga patient groups. Apo kasi ang dami, 52, 53 na patient organizations po. So ano yung mechanism po? Halimbawa may na-receive kayong reklamo ba from patient? Yun sa sinabi nyo, Ma'am Girlie, na anti-deposit rule po. So paano yung mechanism nun? May lumapit sa inyo, Ma'am Girlie? Hindi ako tinatanggap dahil kailangan pa ng deposit. So ano po yung mechanism ng PAPO? Kasi ang Department of Health naman, talaga may mechanism sila para ihain yung kanilang mga reklamo. So tinuturuan Ganun namin din. sila. So parang sa PhilHealth, how do you avail of Yes, PhilHealth benefits? Ito, how you report this kind of Exactly, cases po. So parang yun yung education, empowerment, yun ang role ng PAPO. Tapos ang DOH naman, pag nakatanggap sila ng ganong reklamo, so inaano nila, sinusuri nila, tinitingnan nila kung ano nangyari. So yun. So nakaupo kami doon, tapos kunyari pinag-uusapan, tapos nagkakaroon ng desisyon. Tapos, nasa rin kami, inimbitahan rin kami ng Senate Committee on Health. So, di ba yung mga bills, di ba, ganyan. So, tinatanong din ang opinion namin kung tama ba to, ano bang kailangan, yun. So, yun. So, recently nga, kami ni Miss RC, so, ina-advocate namin na sana yung para nga magkaroon ng Patient's Voice sa ospital, yung Patient and Family Advisory Council sana ay nasa mga ospital para doon pa lang ay kung mayroong mga reklamo o kaya may magagandang nagawa ang ospital, pinag-uusapan doon. Of course, hindi lang naman yung mga reklamo. Exactly. natin. Oo, kasi kailangan rin, kasi talagang opo. mahirap magpatakbo ng ospital. So, kailangan tinitignan na natin. Ano naman yung magagawang nangyari, ginagawa nila. Yon. So, example lang, katulad ngayon sa NKTI, kung meron na ngayon silang appointment process. Hindi na noon na pipila ka. Ngayon by appointment na. So, streamline na, mas maganda po. na online. Pasok so, ng meron schedule. may schedule ka para hindi ka matagal doon di ba? Meron ka ibang pwedeng gawin. Tsaka tiyak ka na ikaw ay matitingnan ng So, Hindi na by chance, no? Ba? Yun. Kailangan pinupuri natin. Tama. Parang yun yung mga best course. practices na ginagawa rin namin. Pinapakalat namin. Para ma-replicate din naman mo ng ibang facilities. Correct. Tama po. Yes. Ako, Ma'am RC, mukha naman busy ka, hindi ka nahinto sa pagtatrabaho. Kasi when you left us, dumiretso ka yata sa PAPO. So, Yeah. what do you do there ba, Ma'am? Kasi before I retired, I was already offered by the past president, si Miss Karen Villanueva, as sabi niya, gusto mo bang maging member? Kasi PAPO kasi also enabled or nagkaroon sila ng capability building sa mga patient leaders nila by having them all take yung postgraduate course sa AIM, no? On healthcare leadership. So, doon, ako lang yung hindi taga-PAPO na ng kasama sa mga estudyante. So, kaya parang, siguro dahil napaka-familiar ko na rin, kaya si Miss Karen, sabi niya, gusto mo bang maging part ng PAPO? Sabi ko, sige, wala naman akong gagawin pagkatapos Baka mamatay lang yung neurons ko. Retired ako. So, I opted na, sige, wala naman problema kung mag-member ako ng PAPO. Anyway, it's part pa
pa rin of the advocacy, no? So now, they made me part of the board of trustees. Isa ako sa mga board of trustees ng PAPO, and helping them in advocacy, no, sa mga information dissemination. At may bagong designation binigay kagad sa akin si Sir Chris. May trabaho kagad, Hindi ko alam, external affairs na pala ako. Pero dati naman sa corporate affairs ka eh. So, balik sa dating gawin. but of course, you bring this certain experience po sa healthcare, coming from PhilHealth and then nasa Papuho kayo ngayon. So, pati yung connections natin, yung mga pag-uusap. In fact, this is part of the partnership. This is part of that we the started. partnership, mga ka-PhilHealth. Itong Papo series na tinatawag ho natin ngayon, this is just the first installment of the episodes that we will have with Papo. Yun. At I think we will start, kasi ang objective naman natin is mapalaganap yung kaalaman tungkol sa PAPO na merong isang organisasyon who's taking care of the patient's voice, di ba? So ngayon, like for example, yung mga yung from the individually, they're actually being asked to collectively now, no, through PAPO, nakukuha na nila yung voices ng ating mga members, di ba? So Sir Chris, ano masasabi mo sa UHC natin? Kasi, di ba, this is one of the objectives of PAPO. How do we implement the UHC, no? Now that is undergoing yung nandiyan na tayo sa oversight, no? May oversight committee na magtitingin ng anong magandang patutunguhan ng ating UHC. Under your leadership, ano ba ang ating objective para sa ating mga pasyente para naman alam nila kung ano aasahan nila? Well, yung usaping UHC, medyo malawak, di ba? If we really want yung talagang universal healthcare for everybody. Siguro isa sa mga magiging role ng patient is to first bring in the gaps. Kasi devolve ang natin, di ba? Very devolve ang healthcare system. Isa na yon. Tapos number 2, syempre tatlo na pala kasi meron kang PhilHealth, nagbibigay ng benefit, di ba? Tapos meron kang DOH na nag-i-implement ng certain programs, tapos meron ka pang LGU, di ba? So, ang dapat maging role natin is mapagsama-sama lahat yung tatlong agency para very harmonized, di ba? Kasi gumagawa ng policy ang DOH, so dapat maibaba hanggang LGU, and the LGU should implement. Although very devolved tayo na ang LGU has its own power, di ba, whether to choose to implement. Pero sayang kasi yung mga napaghirapan, di ba? Yung mga antagal na ginawang finormulate yung mga policies, yung mga, di ba, yung sa mga technical working groups. So, dapat maibaba sa baba yun eh. Kasi we cannot say naman na, let's say, for example, yung viral hepatitis, di ba? So, it's 4% of the population, yung latest study. So, pag sinabi natin, may isang city na walang implementation, so may inequity ka na. So, yung iba, di kailangan tumalong pa sa ibang city, which we don't want, di ba? So, it's very important na siguro isang maging role ng patient is to talagang bridge the gap, to see what is on the ground, tapos bring it to the implementers na ito yung kakulangan, di ba? Kasi hindi naman nakikita ng mga policy makers yun. Siyempre, pag sa policy level, sinasabi nila parate, magaling tayo magsulat. Kaso pagdating sa baba, medyo nagkakaroon ng gaps. Sino magsasabi noon, di ba? Ang makakapagsabi lang noon yung mga users, tayo. Kasi sino, di ba? Yung nag-undergo ng system. Di ba? Whether PhilHealth benefit ka ba, whether under ka sa DOH program, whether sa LGU ka ba kukuha ng benepisyo. Kailangan masabi natin na pag pumasok ang pasyente, may pwedeng screening, tapos diagnostic and treatment. Hindi siya pwede yung hanggang screen, tapos nawala na yung pasyente. Di ba? Or nakapag-treat, pero bigla napuputol. So doon din po talaga kayo papasok, sir. Di ba? I mean, yung PAPO will be guiding these patients talaga. Hindi lang dun sa pag-access ng healthcare or ng benefits. Pati yung continuity po, i-guide nyo para hindi sila maligaw. Parang patient navigator. But at the same time, yung mga policy makers, we will also guide them na ito yung mga kailangan ng mga patient. Ito yung mga kakulangan na baka hindi yung ini-implement yung policy na hindi nyo masyado nakita.
So yun ang isa sa mga dapat na ginagawa na natin ngayon. So bantay pa rin kayo dun sa implementation pa rin naman. Yes, syempre. actually yan yung pinaka-favorite namin na pag biglang may nag-implement, we read the implementing guidelines o paano ba yon, tapos we test the system, di ba? Kasi gusto namin makita na pag pumasok ang isang pasyente, ano bang mangyayari sa pasyente? Talaga bang bibilangin namin yung ilang beses bumalik? Di ba? Nakumpleto ba niya? Gaano katagal? Baka hindi pumasok siya ngayon, nag-screen pero yung treatment niya nawala or baka wala or baka umabot ng 1 linggo, 1 buwan. So we want to shorten yung span nun kasi ayaw nga natin ma-lost to follow up yung mga patient, di Tama ba? po. Para ma-ensure naman ho talaga yung kagalingan nila. No? Yes. Hindi lang talaga yung mga policies na nasusulat. I mean, kailangan talagang bantayan yung implementation. Ano yung mga kakulangan talaga tulad sabi ni Sir Chris, Ma'am Marcy. Actually, malaki yung role nila talaga. Especially nung magsimula na ma-recognize ang PAPO. How many times have you been called upon by PhilHealth para to sit or to comment on the benefit packages that were developed? Hindi na namin mabilang. Oo, kasi parating nakakatanggap ng email, nakakatanggap ng text na pwede ho ba, ganyan. Kasi kung may ilalabas na benepisyo at yun, pwede ho ba malaman, tama ho ba yung namin, ilalatag namin, o ano ho ba yung talagang kailangan, mga ganyan. Pero going back to the universal healthcare, ganyan, isa talaga sa amin na ina-advocate ay talagang ma-strengthen ang primary healthcare. Yun, kasi doon pa lang, 'di ba? Kailangan kung maganda ang pag-aalaga, doon pa lang madideklag ang pagpunta, 'di ba? Hindi na talaga aabot sa tertiary hospital, 'di ba? Tapos ang dami-daming pasyente doon, 'di ba? So dapat dito pa lang sa komunidad healthy na ang mga pasyente at saka nasasagot na o nabibigyan na ng kalunasan yung mga simpleng mga sakit na minsan diba? lalala lang po dahil exactly, hindi na-address. kasi hindi na-address hindi na-detect ng maaga. Oo. I mean, So, another thing is yung sana doon buhusan, 'di ba, ng resources kasi yung mga units, barangay health units, municipal health units, yung mga laboratory nila, ganyan. Kasi kailangan pa pumunta sa mga sa malalaking ospital para sa mga laboratory. Makaya naman sana. Ibigay na dun sa di ba? Di ba may centers, tawag sila mga super health centers. O kaya naman di ba? Sa dami ng pera natin, di ba? Di ba? Alam nyo yan. So sana doon na lang ibuhos. Tapos isa pa, ang advocate din namin, sana ay makaupo ang mga patient leaders sa Municipal Health Board. Kasi doon nagpaplano di ba, para sa universal healthcare. Ano ba yung priority na health program or ganyan, or budget lalo na. Sana merong boses ang pasyente sa mga municipal health boards. Yon, yung legit na patient leader talaga, yung alam talaga kung ano yung nangyayari sa ground. Ngayon po ba meron na rin kayong ugnay sa mga municipalities? May isa sa Muntinlupa, Isa nakaupo yung isang patient group or isang sana NGO. masundan pa po. Opo. Yes, na nasa municipal health board. So, sana gano'n, ma-replicate. Yes. Yon. Opo, kasi talaga naman kailangan ng patient's voice sa ating mga implementasyon, sa ating policy formulation. Kasi nga, sila din yun ultimately gagamit ng benefits na to, ng services. And talagang thank you so much po sa inyong tulong talaga at suporta sa PhilHealth, sa yun nga, information dissemination campaigns. Exactly. And we want pa siguro eventually yung as part of our series to introduce each and every organization na mga member ng PAPO kasi para maintindihan yung mga disease specific na organization. Yes. And what is the sagot naman ng ating national government, specifically PhilHealth on this. So, sa akin, marami pa ho tayong pag-uusapan. Yes, tungkol anyway, sa, this is just the first issue. episode nga ho, tulad ng sinabi namin with Papo. Siguro, before we end things, hingan na lang ho namin ang message. Muna, si Sir Chris, being the current president ho ng Papo. Ano ba ang ating mensahe, Sir Chris, para sa
mga sineserbisyoan ho ninyong patient organization? Kung ano man ang mga benepisyo na binibigay po ng PhilHealth and other government agencies, we must ensure that it reaches onto us now. And one of the ways is to wag tayong magsawa yung kung minsan nata-challenge tayo pag undergo, di ba? Opo. Pag pumupunta sa isang facility or nag-a-avail ng isang benefit, minsan nadidismaya tayo. Pero it's one way of ano rin yun, to assessing na ano ba yung kakulangan. Di ba? And ano ba yung naging-gain natin. Minsan kasi, sa totoo lang, minsan hindi naman nasa facility ang may problema. Minsan, nasa atin din. Kasi kakulangan natin sa pag-intindi. Di ba? Kung paano mag-access. Di ba? Kakulangan natin sa pagtatanong. Di ba? Hindi tayo matanong. Pag sinabing wala, umalis na tayo. Kaya sinasabi namin, magtanong kayo na magtanong kasi yun ang karapatan nyo. Di ba? Tapos, i-disseminate nyo ngayon sa mga families. Di ba? Kasi kung hindi natin, sasabihin natin, hindi natin nagagamit ang benepisyo ng PhilHealth. Di ba? So, dapat i-disseminate natin. Mag-register tayo sa YAKAP, di ba? Mag-undergo tayo ng check-up. Hindi lang tuwing may sakit. Di ba? Yes. Kailangan, yung buong family mag-enroll, di ba? Para makita natin kung ano man yung binabayaran natin, di ba, na ibabalik rin sa atin, di ba? Tapos ibahagi natin sa iba. Supportan parati natin. Whatever happens, di ba? Kailangan supportahan po natin kasi hindi naman tayo pwedeng sumuko, di ba? Kaya nga, pabuti naman ng natin, ng healthcare system. So we're always looking forward for patients to engage. Diba? Kaya kung may problema naman sila, pwede silang bumisita sa Facebook page na mag-message sila para ma-explain. Minsan, na-explain lang namin and we're able to connect them naman na, ganito lang dapat ang gawin natin. Para next time pumunta kayo, ayan, okay na. Tama po, Sir Chris. Let's not take every bad experiences na negative talaga. Don't let them bring you down. Kasi talagang, tama Sir Chris, magtanong ka lang. Kasi minsan, nahihiya tayo minsan eh. Di ba? Pag nasa ospital, pag sinabi na nga wala, hindi dito yung servisyo na yan. Tanong lang natin kung paano. And besides, meron hong papo na pwedeng lapitan ng ating mga patients. And of course, kung usaping PhilHealth, nandito ho kami, bukas kami lagi. Yung aming information channels, laging yung pwedeng makontakt para ho sa inyong mga katanungan. Ma'am Girlie, kayo naman po, anong mensahe natin sa mga fans nyo ba? sa mga pasyente po, opo. Oo, ang masabi ko lang, di ba, parati natin sinasabi na quality of health is a right, but it is also a responsibility. Dapat tayo mga pasyente, tayo mismo, ay dapat gumagawa tayo ng mga paraan para tayo, ang kalusugan natin, ay talagang mapangalagaan natin. Hindi ho natin dapat to parang nire-rely lang sa mga doktor, sa mga nurses, ganyan. Tayo mismo, kailangan magkaroon tayo ng healthy lifestyle. Tapos doon naman sa mga pasyente na wala pang kagrupo, di po ba? So, pwede ho kayong mag-join sa PAPO kasi yun ho ang ginagawa namin. Tinuturuan namin kayo, tuturuan namin kayo para ho malaman ninyo ano po yung mga benepisyo ng PhilHealth, ng mga ating gobyerno. Kasi po, ang boses niyo po ay napakahalaga. Maraming salamat po. Ayun, thank you, Ma'am Well, Girlie. thank you. Ma'am RC, kayo na po dahil papo na kayo. Board of Trustees ka na eh. So, parting words and then we'll wrap the episode up na po. Yes, actually, this is just the first episode ng ating Papo Info series, no? So, getting to know Papo, sabi nga, Papo 101 ito, and you'll get to meet pa, I think, mga 4 or 5 organization, no? Meron ho tayo mga nakalinya, naayos na po namin lahat ng mga importanteng discussion, lalo na yung mga prevalence, no? Yung mga prevalent na diseases natin, na paano natin to may iwasan, ano yung mga dahilan, at ano yung mga katugunan ng ating national government, both the DOH and the PhilHealth. So, wag ho kayong bibitiw sa panonood ng ating ang ating Papo series. Yes. Di ba? Ayan. So, mga ka-PhilHealth, thank you so much for joining us today. Pero ikaw, Ma'am RC, hindi pa kita pasasalamatan na ilang episode pa yung magsasama-sama eh. So, once again, mga ka-PhilHealth, thank you so much for joining us in Good Health, the PhilHealth Podcast. Real talk, real care, real health, The Papo Series.